The only reason bakit ba tayo nagkaka-hearing, kasi there must be some issues, hindi ba? If it's a perfectly run government program, di wala dapat issue, wala dapat hearing. Itinakda na ang unang pagdinig ng Senado kaugnay ng war on drugs sa bansa sa Lunes, October 28, alas 10 ng umaga. Pangungunahan nito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III bilang Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson. Sa unang pagdinig ng Senado, iimbitahan ng komite ang mga biktima at sangkot sa drug war na naihayag na rin sa House Quadruple Committee o Quadcom hearing. Kabilang na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si PRRD, mag-attend na, sabi ni Bas. The victim families, iba yun, mga aggrieved parties yun. Then the Garma story, ibang topic yun. And then, we will invite Kerwin Espinosa. Okay. And then, of course, ang sanga naman ng Kerwin Espinosa would be Laila de Lima. And then, Espinido. I think that's it. Pwede na yun for the first hearing. Nilinaw naman ni Senador Pimentel na ito ay investigasyon sa naging laban sa iligal na droga at hindi partikular kay former President Duterte na naglunsad ng naturang kampanya. Sa pamamagitan ng text message, sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kinumpirma sa kanya ng dating Pangulo na dadalo ito sa Senate hearing kahit sino pa ang mangunguna sa pagdinig. Mahalaga naman ang pagdalo ng dating Pangulo para kay Senate President Francis Jesus Cordero. Ito anya ay dahil unang beses nakaharap sa anumang uri ng pagdinig si Duterte kaugnay sa kanyang mga ginawa noong siya ay Pangulo pa. Gaya ng ibang resource person sa Senado, inaasahan naman ng Senate leader na igagalang ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Tutol naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panawagan ng akbayan na mag-indefinite leave muna siya at si Senador Christopher Bongo habang isinasagawa ang pagdinig. Aniya, kokomprontahin niya ang mga sinungaling dahil dapat malaman ng publiko ang totoo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.